Hello Aquarius, ito yung love reading mo for the rest of September. Sana makuha natin yung energies nyo ni person mo. Alamin natin ano ba tong energy surrounding you or itong mga paparating sa inyo ni person mo. Ako nga pala si Purple Teen para sa mga bago dito. Kung hindi po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe. Pakitap na rin po yung bell icon. Pakilike and follow din po yung aking Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Hanapin nyo lang yung link at details below sa description. Main energy mo ni person nyo, main energy nyo ni person mo, Aquarius, is beginnings. Try again. Okay, so mukhang etong September mo is the month na nire-renew nyo yung samahan ninyo, no? Or month na magkakaayos kayo, no? Yung iba sa inyo magsisimula uli, no? Mabibigyan ng chance na ayusin ano yung dapat ayusin. Oh, naku, yung iba dito pwedeng ito ay isang forbidden relationship. Very makamundo, very very sexual and tempting ang energy. So pwedeng ito ay bawal na pag-ibig, ha. So since this is a collective reading, pwedeng hindi mag-resonate sa lahat. Okay? So kung hindi nagre-resonate sa inyo, no need na i-comment, guys. Ibig sabihin, hindi talaga para sa inyo yan. Open heart. Receptive, empathy, vulnerable. O, diba? Pagiging open no? Kaya nga siguro yan, pwede kayo uling magsimula again itong person na to kung hindi kayo naging okay in the past or kung nagkahiwalay kayo, ito na yung time, itong September na pwedeng ikaw, specific Aquarius, pwedeng maging open sa reconciliation, no? Pwedeng iba magiging very kayo dito, weak or vulnerable sa temptation, no? So kung may mga tukso, maaligid dito sa relationship nyo, sa'yo or sa person mo, yan, pwede kayong maging marupok. May tendency, no? May tendency na magiging marupok yung iba sa inyo. Abandoned, left out, walked away, cold. Meron ding energy dito ng yung parang iniwan, no? So, yan. Pwedeng yung iba rito, kung maging vulnerable kayo dito sa mga tukso, ayan, yun. Pwedeng magkalabuan kayo ng karelasyon mo, no? Or ipagpapalit ka niya dito sa bagong temptation na umaaligid. O, ayan. Pwedeng ito kasi yung ikakasira ninyo if ever, no? Or pwedeng kayo yung feeling victimized netong person na to. Kasi pwedeng naakit kayo sa may asawa na, no? Sabi ko nga bawal na pag-ibig May lumilitaw diyan no? Kumbaga kayo, naakit kayo dito sa person na to. Pwedeng alam ninyo or hindi nyo alam na may asawa na yan or pamilya. Tapos, alam mo yun, parang pwedeng iba feel ninyo betrayed kayo or used. Kasi, pagkatapos na may nangyari sa inyo or pagkatapos ng lahat, pwedeng iwan ka rin nitong person na to no? May dito, love offering. Kaya nga sabi ko, malaki yung chances na yung iba sa inyo pwedeng magkaroon ng balikan ng together again, part 2 or pang ilang part na ba ito.
Kasi ayan no, meron kang Page of Cups and Ace of Cups. So kung nagkaroon man kayo ng makulimlim, makulimlim na relationship or stormy, no, at nagkahiwalay kayo, pwedeng itong September is ito na yung time na mare-renew yung feelings nyo sa isa't isa o itong samahan ninyo. Ayan, Ace of Cups. You will begin again. Diba? Start over. Try again. Ayan meron talaga magiging willing dito to accept or to receive. Ayan yung isa talaga siya yung yung all out na mag-a-approach, mag-e-effort, no? And meron din namang willing dito na tumanggap. Seven of Wands, Aquarius. So, there will be challenges talaga pagdating dito sa relationship ninyo. Pero, it seems naman na you are trying to avoid, kung ikaw man ito, you are trying to avoid temptation, pero baka mahirap, alam mo yun, mahirap i-resist. Ayan At saka pwedeng may energy dito na yung parang ang daming struggle, no? Pagdating sa relationship ninyo. Pero you are trying hard na, alam mo yon yung magstay dito sa relationship na to kahit na mahirap, no? Kahit na maraming kalaban. Ayan Pwede kasing ito may mga against. Yan, isa is pwedeng may against dito sa relationship ninyo or pwedeng marami lang talagang conflict, no? Meron talagang pagsubok para sa iyo. Nafe-feel ko dito sa Seven of Wands. Susubukin itong relationship ninyo. Whether ikaw tong makaka-encounter ng temptation o yung person. Meron kasing dito bawal na pag-ibig, no? Malakas na energy ng bawal na pag-ibig. So, pwedeng ikaw yan o si person mo. Kaya sabi ko kanina, diba, pwedeng merong maging marupok dyan. Eight of Pentacles. Working hard. No? Pwedeng isa sa inyo is trying hard o working hard na, alam mo yun, maging maayos yung samahan ninyo, yung relationship ninyo. Ayan kung sino man itong Eight of Pentacles. So ito, kung sakasakali, yan yung magiging focus mo. Ibig sabihin, focused ka dyan kung ikaw to yung energy mo is focused dito sa inyong relationship on how to, alam mo yon yung work out yung mga differences ninyo or paano nyo maaayos tong relationship ninyo, lalo na kung kayo ay nagsisimula uli. Kumbaga, meron dito talagang mag-e-effort. Gaya ng anong sinasabi ko dyan. Ito kanina kay Page. Ano lang talaga dito, problema yung temptation. Kung meron man umaaligid na temptation dito sa person mo or sa'yo, or pwedeng ikaw yung biktima niyang ganyan, no? Na-lure ka, na-tempt ka, pero forbidden pala. Forbidden fruit, diba? O meron ditong neglected energy. I failed to give you what you need. Okay, so meron feeling ng parang inadequacy. The fact na nasabi ang neglected. No, yung isa, the other one feels neglected, hindi niya nakukuha yung deserve niya, or alam mo yun, hindi niya nakuha yung tamang attention, love, or care from this person, no? Pwedeng yung isa aminado naman siya na sa shortcomings niya dito sa relationship niyo, na pwedeng may pagkukulang siya. Or yung isa, kahit na feel niya binibigay niya lahat is parang kulang pa rin or hindi na-appreciate nung isang person. No? So, yan.
kung ano man dun sa mga binanggit ko. Yun yung mga nasa-sense ko. No? So, merong feeling dito na hindi sapat yung isa. No? Parang feeling niya kulang siya. At saka yung isa parang feeling niya neglected siya. Hindi siya nabigyan ng ano yun, nung attention and love na deserve niya. Meron talaga nag-mess up dito. Kung sino man sa inyong dalawa. Siguro yan, yung marupok, kung may naakit dyan, kung nangyari na yan in the past, or nangyayari ngayon, siya yun. Siya yung nagme-mess up ng mga bagay-bagay dito sa samahan nyo na nagiging cause ng ng conflict, or naging cause ng hiwalayan kung nangyari na yan in the past, no? Detachment, I had to let this go so I could clear my mind. So, pwedeng iba sa inyo yung energy niyo pagod na kayo. At gusto nyo na magkaroon ng, alam mo yun, matanggal na yung burden or yung suffering. Kung nagsasuffer kayo dito sa relationship ninyo. Gusto nyo nang pumalas. Gusto nyo nang makahinga. No? I-detach yung sarili ninyo. Kasi may mga talaga problems yung disagreement. I wish you understood how I feel. Okay, so parang yung isa dito, may energy pa rin na gusto niya pa rin, paano ba yun? Hindi naman mag-explain, pero parang gusto niya na maintindihan siya, yung side niya dito sa relationship ninyo, sa nangyari. No? Kasi pwedeng hindi naiintindihan or na-misinterpret yung etong person na to. And hindi talaga naintindihan hindi naintindihan yung totoong feelings niya, bakit niya ginawa yun, no? Hindi naging clear yung yung nangyari, parang na misunderstood. Pero parang ang hirap ayusin. Wala kayong hindi kayo nagmi-meet sa same ground, hindi kayo nagkakasundo doon sa usapan, or pwedeng hindi rin, pwede kasing hindi nyo rin tinatanggap yung mga reasons ng bawat isa, or yung mga paliwanag ng bawat isa. Kasi syempre kung ang iniisip mo lang is yung nararamdaman mo at the moment, yun yung akala mo, so doon ka lang naniniwala, or siya ganun din, no? So yan, pwedeng nagkaroon din kayo dito ng misunderstanding na hindi naayos. Hindi, alam mo yun, hindi talaga na napag-usapan, hindi na nagkaroon ng clarity pagdating dun sa bagay na yun. No? Pero yun nga, meron ako nakikita rito na pwede kayong namang magsimula uli itong month na ito. Possible na magkaroon ng pagkakaayos or magre-reunite. No? Okay, Aquarius. So, ito yung mga nakuha ko dito sa love reading mo. For the month of September, don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.